probinsya ng Bulacan, may isang matandang puno ng sampalok ang sinasabing tirahan ng mga nilalang at bawat pumutol dito malubha ang sinapit. Lahat sila inatake sa puso, lahat maliban sa isa. Hanggang ngayon may sumusunod na sumpa. At ang tanong lang ay, sino na ang susunod? Kwento ito sa isang barangay sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa mga nakakatanda nung araw, ang barangay na ito ay hindi pa industrialisado. Karamihan pa dito ay bukirin. Iilan-ilan lang ang mga naninirahan dito. Ayon sa isang residente na si Mang Jun, noong araw sa tapat ng bahay nila ay may malaki at matandang puno ng sampalok at duhat na ayon din sa kanya, may ibang nilalang ang naninirahan sa mga punong iyon. Ayon pa kay Mang Jun, isang gabi, nakita niya ang isang lalaki na mula sa punong iyon ay marahan itong naglalakad patungo sa likod bahay nila. Kinabahan siya dahil buong akala niya ay isang magnanakaw ang taong iyon. Nagpatawag siya ng mga bantay sa barangay upang magpatulong na mahuli ang magnanakaw. Laking pagtataka nila dahil ang likod bahay ay nakabakod at walang pwedeng daanan, na kahit ang malilit na hayop ay imposibleng makadaan. Umalis ang mga barangay tanod na walang nahanap na tao. Lumipas ang mga araw, muli na naman niya itong nakita patungo sa likod bahay. Nakasalukuyang namumulaklak ang mga rosas na kanyang mga tanim. At lagi siyang nakakarinig ng mga ingay sa kusina tuwing gabi. Maraming araw o buwan pa ang lumipas bago siya nagpatawag ng pari ng simbahan upang dasalan at bendisyonan ang bahay ni Mang Jun. Habang siya ay nagdarasal, bumigat ang kanyang balikat. Parang may pasan-pasan siyang mabigat na bagay. Inisip niya na baka ang mga nilalang o lamang lupa ang mga iyon. Baka ito ay nagagalit dahil pinapaalis na sila sa kanyang bakuran. Lumayo si Mang Jun at lumapit sa matandang puno ng sampalok at duhat. Doon ay marahan niyang kinausap ang mga ito. Sinabi niya na kung maaari ay doon na lang sila manirahan. Hindi halos naramdaman ni Mang Jun na gumagana pala ang kanyang balikat dahil sa pag-aasikaso niya sa pari. Maraming taon pa ang lumipas at habang tumatagal dumarami ang mga alitap-tap sa puno ng sampalok. Tahimik ang lugar lalo na sa gabi. Hanggang isang araw dumating ang nagmamay-ari ng lugar na iyon, kung saan nakatayo ang mga puno ng sampalok at duhat. Ayon kay Mang Jun, pinaputol nito ang mga puno upang patayuan ang bahay nila at para sa mga anak niya. At doon nagsimula ang bangungot ng pamilya ng may-ari ng bahay. Ilang linggo pagkatapos magawa ang bahay nila, natagpo ang walang buhay ang padre de familia. Ang sabi-sabi ay heart attack ang ikinamatay. Sabi pa ni Mang Jun, pagkatapos ng libing, ilang linggo lang ay muling natagpuan ng mga anak ang kanilang ina na wala ng buhay na nakahiga sa isang folding bed. Ang sabi, baka raw heart attack kasabay ng pagkawala ng mga magulang. Halos sunod-sunod na
sa mga apo ay nagkakaroon ng masamang karamdaman. At sa parehong taon ay namatay din ang panganay na anak. At sa parehong sinapit ng mga magulang ay heart attack din ang ikinamatay. Maraming lupain na rin ang nabenta upang gamitin sa pagpapagamot nila tuwing may nagkakasakit. At isa sa nakabili ng lupa ay si Mang Jun. Ang ibang parte ng bahay ay pinauupahan nila upang may pagkakakitaan. Hanggang isang araw may di inaasahan nangyari sa isa sa mga umuupa ng bahay. Nabalitaan ni Mang Jun na natagpo ang walang buhay, ang padre de familia ng umuupa. At ayon sa hospital ay inatake sa puso at hindi na umabot para ma-revive. Nasundan pa ito ng ilang beses. 2, 3, 4 sa mga nangupahan ay binawian ng buhay ang mga padre de familia at asawa. Halos lahat pare-pareho ang ikinamatay. Heart attack maliban sa isa na natagpo ang nagbigti sa loob ng bahay. At ang ibang umuupa ay bigla na lang umaalis. At ang dahilan ay hindi nila gusto ang ugali ng may-ari ng bahay. Yung iba ang sabi ay may nagpaparamdam sa kanila, lalo na sa 10 oras ng gabi. Hanggang na ngayon, napapansin ni Mang Jun na lahat ng tumulong na putulin ng puno ng sampalok at duhat ay may malubhang karamdaman. Lalong-lalo na ang bunsong padre de familia. Hindi kaya siya na ang